Ang Codex Gigas ay isa sa mga pinakamisteryoso at pinakatanyag na aklat sa buong kasaysayan ng medieval. Ito ay naglalaman ng mga nakakamanghang pahina patungkol sa Bibliang Kristiyano, salamangka at ritual ng eksorsismo. Ngunit ang pinakatakaw pansin sa lahat ay ang nakakakilabot na larawan ng isang diablo sa aklat. Saan nga ba nagmula ang aklat? At bakit nga ba ito tinaguriang Biblia ng Diablo? Ayon sa kasaysayan, ang libro ay naisulat noong ika-13 siglo sa Bohemia na ngayon ay kilala sa tawag na Czech Republic. Ang manuskrito ay pinaniniwalaang isinulat ng isang monghe. Sinasabi na ang monghe ay hinatulan ng parusang kamatayan dahil sa paglabag umano nito sa isang patakaran ng simbahan. Ang sentensyang ipinataw ay tinatawag na immurement. Ito ay ang pagsimento at pagkulong sa isang tao sa isang sulok hanggang siya ay malagutan ng hininga dahil sa gutom at uhaw. Ngunit upang maiwasan ang tiyak na kamatayan, ipinangako ng monghe na kung siya ay bibigyan pa ng isang gabi para mabuhay, ay lilika siya ng isang aklat na maglalaman ng mahahalagang kaalaman ng daigdig kapalit ang kanyang buhay at kalayaan. Sa pag-aakalang ito ay imposible, siya ay binigyan ng isang gabi para likhain ang kanyang ipinangako. Nang ang monghe ay ikinulong sa monasteryo, buong tiyaga niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang kakayahan upang mabilis na matapos ang inaasam na aklat. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap, ay batid niyang imposibleng matapos ang aklat sa loob lamang ng isang gabi. Kung kaya't siya ay taimtim na nanalangin upang humingi ng milagro. Ngunit hindi sa buong may kapal, kundi sa diablo kapalit ang kanyang kaluluwa at dangal. Kinaumagahan, labis na nabigla ang mga opisyal nang milagroso umanong natapos ng monghe ang ipinangakong aklat. Ang libro ay may habang 36 na pulgada at bigat na mahigit 74 na kilo. Halos kasing bigat ng tao. Ang bawat pahina ay gawa sa balat ng 160 asno. Nakakamangha rin ang paraan kung paano ito'y sinulat. Mula sa maliliit na detalye hanggang sa malalaking letra ay maituturing na gawang sining. Batay sa mga eksperto, aabutin ng mahigit kumulang ng 25 taon para matapos itong maisulat sa panahong iyon. Hindi ring malabong isinulat ito ng iisang tao lamang dahil sa identikal na sulat kamay o paraan ng pagkakasulat sa aklat. Ayon sa mga paniniwala, ang larawan ng diablo ay iginuhit ng monghe bilang pagkilala sa tulong na ibinahagi umano nito upang matagumpay na matapos ang aklat at masagip ang kanyang buhay mula sa bingit ng kamatayan. Sa kasalukuyan, sinasabing may 10 pahina ng libro ang misteryosong nawawala. Kahit ang mga eksperto ay hindi matukoy kung paano ito naglaho at ano ang laman ng mga ito. Ang Codex Gigas ay pinaniniwalaang nagdadala ng sumpa sa mga nagmamay-ari rito. Noong ika-15 siglo, ang monasteryo ng Bohemia kung saan nagmula ang libro ay nakaranas ng matinding problema sa salapi. Kaya't ang mga monghe ay nagdesisyong ibenta ang kanilang pinakaiingatang yaman. Kabilang narito ang Codex Gigas. Ang aklat ay kinalaunay na punta sa monasteryo ng Brivnov. Ayon sa kasaysayan, pagkalipas lamang ng ilang taon matapos itong mabenta ay tuluyang nawasak ang pinanggalingang monasteryo ng aklat dahil sa digmaan. Ang aklat ay nanatili sa Brivnov hanggang 1592. Kinalaunan ay ipinahiram ito sa emperador ng Roma na si Rudolph II. Ngunit hindi na ito kailanman ibinalik sa monasteryo. Sinasabi ng mga mananalaysay na lubhang nahumaling ang emperador sa aklat. Pagkalipas lamang ng ilang taon
ang pag-uugali ng emperador ay nagbago at ang kanyang pamumuno ay naging hindi katanggap-tanggap sa kanyang nasasakupan. Kung kaya't siya ay ipinatalsik sa pwesto ng kanya mismong pamilya. Ang emperador ay namayapa noong 1612. Ngunit ang aklat ay patuloy pa ring nanatili. Pagkalipas ng 6 na taon, muling sumiklab ang digmaan na nagtagal ng 30 taon hanggang nanaig ang hukbo ng Sweden. Dahil dito ay kanilang sinamsam ang mga mahahalagang kayamanan at likhang sining ng yumaong emperador. Kabilang na dito ang Codex Gigas. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang sinasabing sumpa. Nang taong 1697, nagkaroon ng malawakang sunog sa kaharian ng Sweden. Upang masagip ang libro, ito umano ay itinapon sa bintana na siya namang ikinapinsala ng taong natamaan ng dambuhalang aklat sa ibabang palapag. Sa kasalukuyan, ang libro ay dinala sa aklatan ng Stockholm, kung saan ito ay nanatili at naging tanyag sa tawag na Aklat ng Diablo dahil sa misteryong bumabalot dito. Totoo man o gawa-gawa lamang ang sinasabing sumpa, ay hindi maitatanggi ang natatagong misteryo sa bawat pahina ng aklat at kung paano ito nalikha. Ang Codex Gigas ay maituturing na buhay na manuskrito na naglalahad ng kasaysayan sa panahong medieval. Ngunit marami pa ring mga tanong na magpahanggang ngayon ay nananatiling misteryo gaya ng mga nawawalang pahina at kung ano ang mga laman nito. Naway may napulot kayong kaalaman at aral sa ating talakayan. Kung inyong nagustuhan ang istorya, mag-like at mag-subscribe lamang sa channel na ito upang manatiling updated sa mga panibagong kaalamang ating pag-aaralan. Maraming salamat!